Palakpakan po natin si Jesus. Yung pong the best na palakpak. Okay. Ayan. So, hindi ko kaya yun. Hanggang so lang po ako. Ayan. Kamusta po kayo? Ulit. Medyo nagulat yung iba. Nagulat kay Pasnix. Okay. Kumusta po kayo? Amen. The best mong palakpak para kay Jesus sa mga naniniwala. Ayan. Okay. Sabi po sa Matthew chapter 22, beginning verse 15 up to the following verses, umalis ang mga Pariseyo at nagplano sila kung paano mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Isinugo nila kay Jesus ang kanilang mga alagad, kasama ang mga tauhan ni Herodes. Alam nyo, mukhang nag-aamoy masamang plano talaga to. Bakit? Kasi po yung mga Pariseyo po, at saka yung mga tauhan ni Herodes, yan, hindi po nagsasama yan. Hindi po talaga magkabarkada yung dalawang grupo. Kasi meron silang mga nagkaiba pagdating sa kanilang mga pinaniniwalaan o doktrina. Magkakontraho yan. Yang grupo ng mga Pharisees at yung grupo ng mga grupo or tauhan ni Herod. Pero makikita nyo po, in this story, sa intro pa lang, nagsama ang dalawang grupo. Sanib puwersa. Bakit? May masamang plano. Lahat, pareho po kasi silang galit kay Jesus. We all know, in the story po, sa New Testament, nakikita natin, pag nagtuturo si Jesus, binabanatan niya yung mga Pharisees na yan. Okay? At may mga pagkakataon din na binabanatan niya kahit yung mga tauhan ni Herodes. Sa madaling salita po, sila pong dalawang grupong ito ay nagsanib puwersa para Para ipahamak si Jesus. Verse 16, sinugo nila kay Jesus ang kanilang mga alagad, kasama ang mga tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, alam naming ikaw ay totoo at itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan. Hindi ka nagtatangi sa kanino man sapagkat hindi ka tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Sabihin mo sa amin, ano ang iyong palagay? Basahin nga natin yung verse 17, 1, 2, 3, go. Sabihin mo nga sa amin, ano ang iyong palagay? Naaayon ba sa kautusan na magbigay kay Cesar ng buwis pandayuhan o hindi? Ayan. So, ito po yung tanong ng mga galit kay Jesus, yung mga sinusubukang itrap si Jesus. Again, last Sunday, pinag-usapan natin, may mga tao trying to trap Jesus. Nung tinanong sila kung anong gagawin do sa babaeng caught in the act of adultery. Ngayon, eto na naman. Trying their best para ma-corner, maipahamak si Jesus. And this is their question. Naaayon ba sa kautusan or naaayon ba sa salita ng Diyos, naaayon pa sa law of Moses, na tayo ay nagbibigay kay Cesar ng buwis pandayuhan? Tayo ba ay dapat talaga nagbibigay ng tax kay Cesar, ang emperor ng Rome, na siyang sumasakop sa ating bansa? Yun ang tanong nila. Ito pong tanong na ito ay delikado. Again, delikado na naman, nilalagay si Jesus sa delikadong pagkakataon. Bakit? Kasi pag sinabi ni Jesus na huwag kayong magbigay ng buwis, magagalit sa kanya ang Roman Empire. Pag sinabi naman ni Jesus na dapat lamang magbigay kayo ng buwis, magagalit naman sa kanya ang mga Hudyo dahil ang mga Hudyo ay nalulungkot, sumasama ang loob dahil sila ay under ng mga mananakop at sila ay nagbibigay ng buwis sa mga mananakop. So ito na naman po tayo, nalagay na naman po sa isang delikadong pagkakataon si Jesus. Verse 18, ngunit alam ni Jesus ang kanilang kasamaan. Kaniyang sinabi, bakit ninyo ako sinusubukan?
kayong mga mapagkunwari. Nakahalata, kita, alam ni Jesus na siya po ay kino-corner na naman. Verse 19, ipakita ninyo sa akin ang perang ginagamit na buwis pandayuhan. Dinala nila sa kaniya ang isang denaryo, yun po isang coin. Verse 20, sinabi niya sa kanila, kaninong anyo ang narito at patungkol kanino ang nakasulat dito? Sinabi nila sa kaniya, kay Cesar. Sinabi niya sa kanila, ibigay nga ninyo kay Cesar ang mga bagay na nauukol kay Cesar. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Mas pamilyar po tayo doon sa English version nito. Give to Cesar what is to Caesar's, and give to God what is to God. Verse 22, sila ay namangha nang marinig nila ito. Iniwan nila si Jesus at sila ay umalis. Si Lord po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. And I pray na sa mga susunod po nating pag-uusapan, coming from this story, ay makakuha po tayo ng mga aral na may apply po natin sa ating mga buhay. So, hindi ko na po pakakatagalan pa. Ang title po ng isi-share ko sa inyo ngayong umaga sa biyaya ni Lord ay, Give to God what is to God. Pwede ba sabihin nating lahat, give to God, what is to God. Let's pray. Father, we praise you, we glorify your name, we honor and adore you. We thank you for this wonderful day. We thank you for the gift of life. We thank you for all the blessings na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. We don't deserve it, but your grace ang siyang pinararanas niyo po sa amin. Salamat po, Ama. We ask forgiveness sa lahat naming mga pagkukulang, pagkakamali, and Lord, cleanse us with your most precious blood. Hayaan niyo po na ang righteousness ninyo, Lord Jesus, ang makita sa amin ng Diyos Ama. And we pray, bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Pagpalain niyo po ang Sunday service na ito. And Lord, we pray na walang ibang maparangalan, mataas, madakila at makilala, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Praise God. The best kong palakpak ulit para kay Jesus. Bago po ako magpatuloy, pwede ko po bang makita ang mga kamay ng mga new friends? Yung mga first time nyo pong naka-join ng Sunday service. Ayan, yung ngayon lang po kayo naka-join ng Sunday service. Makikitaas naman po ang mga kamay. Ayun, welcome po, welcome. Sino pa po? Sino pa? Welcome. Ayan, and welcome girls, welcome. Ayan. Ako po ay masaya to see all of you here. Welcome na welcome po kayo dito sa JA1 San Jose. This is your family. Welcome po. Welcome home. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, welcome home. Ayan. Oh. Kaya pag hindi mo sinabihan yung katabi mo ng welcome home, hindi ka taga rito. Ano? Bisita ka, bisita. Di ba? Pwede ba sabihin mo yung katabi mo, welcome home. Ayan, no, di ba? Okay. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung nangyari? Again, tinatrap nila na naman si Jesus. Gusto nilang magsalita si Jesus ng mga bagay na ikakapahamak niya, pero nakita na naman natin, sablay na naman. Ano? Alam nyo, itong mga nakaraang linggo, habang binabasa ko po itong mga stories about what happened to Jesus nung siya narito sa lupa, alam nyo kung ano na-imagine ko? Ang nai-imagine ko po ay yung cartoon na pinagbibidahan po ni Roadrunner. Sino nakakilala kay Roadrunner? Ang kalaban niya ay si Coyote. Sino nakakakilala? Sino nakakilala kay Tanggol? Hindi ko na itutuloy, hindi nyo makilala. Ayan. Basta yon, laging tinatrap ni Coyote si Roadrunner, hindi naman nahuhuli. At siya ang tinatamaan ng mga traps niya. Anyway, yun po ang naaalala ko every time na nababasa ko itong mga stories na ito. Na itong mga taong itong galit kay Jesus, always trying their best to trap Jesus, pero nagpo-fire back po sa kanila yung mga traps nila. Okay. Ano po ba mga makikita natin o makukuhang aral from this story? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner! Excited na ako sa ituturo ni Lord ngayong umaga. Tingnan mo nga uli yung katabi mo kung mukha nga excited. Mukha ba excited o mukhang
Excited. Okay. Number 1. Unang pong sinabi ni Jesus ay ito. Ipakita ninyo sa akin ang denaryo. I accepted the challenge po to preach na ang style ay you're getting your points also to the verses, from the verses. Yung hindi ka nagagawa ng ibang point, basta kung ano yung nakalagay sa verse, yun na ilalagay mo. And then, let the word speak for itself. I accept the challenge. At biyaya po ng Lord, nag-i-enjoy ako rito. Pwede ba sabihin natin lahat, ipakita ninyo sa akin ang denaryo? Okay. Sabi po sa Matthew chapter 22, verse 19, ipakita ninyo sa akin ang perang ginagamit na buwis pandayuhan. Dinala nila sa kanya ang isang denaryo. Nung nagtatanong po yung mga tao kay Jesus, magbibigay ba tayo ng buwis sa Roma o hindi? Ang isinagot po ni Jesus ay ito, ipakita ninyo sa akin ang perang ginagamit na buwis pandayuhan. Dinala nila sa kanya ang isang denaryo. Church, bakit kaya sa tingin ninyo ay humiram pa si Jesus ng pera? Digay ko sa iba-iba naman idudukot na lamang at ipakikita. Sino nakalagay dito? Si Caesar, di ba? Pero anong ginawa ni Jesus? Sabi ni Jesus, pakitaan nyo nga ako nung perang ginagamit. Sa madaling salita, pahiramin nyo nga ako, bigyan nyo nga ako. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, nang hiram ng pera si Jesus. Tapos anong nakalagay dyan? Dinala nila sa kanya ang isang denaryo. Dinala, ibinigay. Ibig sabihin, wala talaga si Jesus dalang pera. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, hindi lang nang hiram, wala talagang pera. Nako po. Walang pera. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang may pera yan. Tingnan mo nga, tingnan mo. Pag hindi mo tiningnan, ikaw ang walang pera. Hindi, joke lang po. Okay. Hindi yan halata. Hindi magkakako. Mas madalas nga ay, tingnan mo yan, mukhang madaming pera yan. Pero wag ka. Sakto lang. Sakto lang. Marami, hindi dinala. Okay. Pero alam niyo po, marami po ang nagsasabi that during that time, possible po na walang dalang pera si Jesus. Nanghiram pa eh. Ano kaya ang mga possible reason ba't walang pera si Jesus? Unang nakita ko, naisip ko, na kay Judas ang pera nila. Sabi mo nga sa katabi mo, na kay Judas pala. Ba't kayo natatawa? Natural na kay Judas ang pera nila nung grupo ni na Jesus kasi si Judas ang treasurer. Sabihin mo nga, si Judas ay treasurer. Nililinaw ko lang, si Judas ay treasurer, hindi ang treasurer ay Judas, ha? Nililinaw ko lang. Baka masama ang tinginin nyo doon sa mga kilala nyong treasurer, mapa-school man yan, PTA, kooperatiba. Okay. So that is the number 1 reason na naiisip ko. Kaya walang dalang pera si Jesus. Na kay Judas, nasa treasurer. What else? May mga nagsasabi rin pong talagang walang perang dala o wala talagang pera si Jesus. Ito po ang kanilang basis. In Matthew chapter 17, beginning verse 24 to 27, makikita po natin doon itong story ito. Basahin natin ng mabilis. 1, 2, 3, go. Nang sila ay dumating sa Capernaum, ang mga maniningil ng buwis ng templo ay lumapit kay Pedro. Sinabi nila, hindi ba nagbabayad ng buwis ang inyong guro? Sinabi niya, oo. Nang makapasok na siya sa bahay, kinausap muna siya ni Jesus na sinasabi, Simon, ano ba ang palagay mo? Kanino maniningil ng bayarin at buwis pandayuhan ng mga hari sa daigdig? Naniningil ba sila sa kanilang mga anak o sa mga dayuhan? Verse 26, sinabi ni Pedro sa kanya, sa mga dayuhan. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung gayon, di saklaw ang mga anak. Gayon man, upang hindi nila tayo katisuran, pumaroon ka sa lawa at ihulog mo ang kawel.
kunin mo ang unang isda na iyong mahuhuli. Kapag ibinuka ang kaniyang bibig, ay makakakita ka ng isang salaping pilak. Kunin mo at ibayad mo na buwis mo at buwis ko para sa kanila. Anong meron doon sa story? Wala lang, hindi ko naintindihan, kabilis. Ito yon. Meron pong dumating na maniningil ng buwis at tinanong si Peter, Pedro, nagbabayad ka kayo ng buwis? Ano sabi ni Peter? Hindi po. At sumuwi na siya. Nakita siya ni Jesus. Alam ni Jesus lahat na nangyayari. Kahit wala si Jesus doon, alam ni Jesus na nagkakasingilan ng buwis. Kaya sabi ni Jesus, sino kang dapat nagbabayad ng buwis? Yung dayuhan o yung anak ng hari? Sabi ni Peter, yung po mga dayuhan. Sabi ni Jesus, di dapat pala ang anak ng hari ay hindi nagbabayad. Ang tinutukoy ni Jesus na hari ay ang Diyos Ama. At ang tinutukoy niyang anak ng hari ay siya. In short, sabi ni Jesus, kung tutusin, hindi talaga dapat ako nagbabayad dahil ako'y anak ng hari. Tapos ano sabi niya doon sa last verse? Pero para hindi tayo katisuran, ano ibig sabihin nun? Para hindi sila ma-offend sa atin dahil di man nila naiintindihan ng truth na ito. Garine, wala akong pira. Pero pumunta ka sa lawa, manghuli ka ng isda. Sabi po ng mga Bible scholars, sa Sea of Galilee daw po pinapunta ni Jesus si Peter. At we all know na ang masagana pong isda sa Sea of Galilee ay tilapia. Alam niyo po ba sa Middle East, ang tawag sa tilapia ay St. Peter's fish? Kaya kapag nagprito ng tilapia ang inyong ina, sasabihin mo, Mama, alam niyo ba na itong ating ulam ngayon ay kung tawagin sa Middle East ay St. Peter fish? Pag tinanong ng iyong ina, ano ang pinagsasasabi mo? Lamang ang may alam. Tapos, ano ang mga pinagsasasabi mo? Maniguro, mag-St. Peter. Ayan. Ay, mga wala pa pong St. Peter dyan, ha? You can talk with Pastora right after this service. Walang bahay, talk with Sister Glads. Walang kotse, wala si Carlo. Sa akin na laang at mag-aahinti ako. Kidding aside, pero ano nangyari? Si Jesus, wala talaga silang pera. Hindi nga makapagbayad ng buwis, walang pera. Maliit ang budget. Kung hindi pa kaya maghimala, ay di, naghimala naman nga eh. Paano naghimala? Yung unang nahuli ni Peter na isda, pagbuka ng bibig, may pambayad ng buwis. Sino rito yung may mga bayarin ka pa? Pambayad sa kuryente. O yan. Maganda, bago nyo ulamin yung tilapia, bukahin nyo muna ang bibig. Tingnan ninyo, baka may kagat na 1.5, 1.2, depende kung magkano kuryente nyo. Okay. Baka may mga makapunta ng palengke rito after the service, ha? Pagbubuklatin yung bibig. Okay. Sabi nila, marami raw pera sa bibig ng diles. Bahala na kayo. Okay. Walang pera. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, walang pera si Jesus. At dahil po, sa pangyayaring iyon, makinig kayo, may mga nagtuturo na hindi na daw dapat maghangad ng masaganang buhay dito sa lupa ang mga tao. Dahil kahit si Jesus nung andito ay hindi daw namuhay ng marangya. Di wow. At ito pa ang sinasabi nila, na ang goal daw talaga ng mga Kristiyano ay makamukha si Kristo. Sino nag-a-agree doon? Ang goal talaga ng mga Kristiyano ay makamukha si Kristo. Kaya wag na daw maghangad ng masaganang buhay dito sa lupa at sa langit na lamang daw magpayaman. Nako naman. Mali! Kasi nga sabi nila, ay live like Jesus lived. Si Jesus daw ay namuhay ng mahirap, kaya dapat daw ang mga Kristiyano hindi na rin naghahangad na maging masagana dito sa lupa, sa laining. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sala. Ang gusto talaga ni Lord ay maging masagana tayo kahit dito sa lupa. Yan talaga ang gusto ni Lord. Tingnan niyo po, John chapter 10, verse 10. Ang magnanakaw ay hindi pumarito, malibang siya ay magnakaw, pumatay, at maminsala. Si Jesus yung nagsasabi, ako ay narito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may lubos na kasaganahan.
You see? Jesus came to give us life and have it abundantly. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, abundant. Diba? Never ever think na si Lord po ay ayaw kang maging masagana dito sa lupa. Sapagkat kalooban po ng Diyos na ang bawat anak niya ay sumagana. Ito po ang will ni Lord for everyone. Kaya nga siya ay naparito upang hindi ka lang bigyan ng buhay, kundi bigyan ka ng buhay na masagana. Everybody say, si Lord ay generous. Kahit ako minsan ay hindi. Tama, ba't hindi mo na masabi? Okay. Alam niyo, napaka-generous ni Lord. Bigyan ko kayo ng example. Kung ang Diyos po natin ay hindi generous, di sana isang klase na lang ng isda ang nilikha niya. Total, isda din lang naman pare-pareho. Oh, source of protein, whatsoever, isda din lang naman. O sige, isang isda na lamang ang lilikhain ko. Kunyari, ako si Lord. Galunggong na lang. Purga kayo sa galunggong. Kanyo naman ni inay, tingnan nyo nga yung lieg. Bakit? Parang kakahasang na. Parang ako yung amoy galunggong na. No. Yung mga tipong, alam ko ang ulam ninyo, isda. Anong isda? Ay, tatanong pa ganyan. Di galunggong, wala namang iba eh. Hello? Pero gusto ko makita nyo rito ang katotohanan na si Lord ay generous. That the Lord is so generous na kung tutuusin, pwede namang galunggong nangalangang isda pero hindi siya pumayag. Ang nilikha niya ay napakaraming uri, variety ng isda, iba't iba. Okay? Meron pwedeng pambibig, meron pwedeng pangmata, at meron pwedeng pangmata lang niya. Huh? Yung mga pambibig, alam ko yun eh, yung mga nauulam. Yung mga pangmata, alam ko rin yun, yung mga pang-aquarium, at saka yung mga hindi na dapat kinakain. Ano? Eh yung mga pangmata niya, ano yun? Yung mga nado sa kaila-ilaliman nyo na hindi nyo na kailangan pang makita dahil they are created for God's pleasure. Ang kukulit lang ng tao eh, pinipilit puntahan doon sa ilalim eh. Kaya nawawala eh. Kasi kung gusto talaga ni Lord makita natin yon, paaahunin yun ni Lord. Para makita nyo, nabigyan naman na tayo ng mga sample eh, yung mga isdang nabubuhay doon sa deep ocean kung tawagin, hinahayaan ni Lord namang umahon paminsan-minsan. O, di nakakaroon tayo ng mga record, kahit pa paano nagkaka-idea tayo. Tama na yun. Kung hindi na ipinakikita ng Diyos sa iyo, wag mo nang hangarin. Hindi na pang iyo yun. Sabi mo nga Diyos sa katabi mo, wag mo nang hangarin ng hindi naman na pang iyo. Diba? Give to God. What is to God? Diba? Ay, pupunta ka pa doon sa kaila-ilalimang iyong kaya na lang napapahamak. Anyway, Pastor, kung ang kalooban po ni Lord ay tayo yumaman, the next question is, bakit mahirap lang si Jesus nung nasa lupa? Oh, ang goal ng Kristiyano ay mamuhay ayon sa kung paano namuhay si Jesus. Ay nung si Jesus ay narito sa lupa, siya ay mahirap. Pero sabi niyo po, Pastor, ang kalooban ni Lord sa amin ay maging masagana. Parang conflict ata. Okay. Again, the question is, bakit mahirap lang si Jesus nung nasa lupa? Ito po ang sagot. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Ito ay sapagkat alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Listen to this. Alam ninyo na kahit na mayaman siya, alang-alang sa inyo, siya ay naging mahirap. Ito ay upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, kayo ay maging mayaman. You see? Ang natutuwa doon at tinatanggap yon, palakpakan mo ng the best si Jesus. So again, ano ang reason? Bakit bagamat si Jesus daw na may talagang mayaman, ay alam nga namang hindi yumaman, ay anak ng hari ng mga hari, anak ng Diyos na may-ari ng langit at lupa. Ayun ngang mga anak ni Henry C. na nagmana ng mga kayamanan niya, including SM, anong yayaman? Anak lang ni Henry C. yun. Di ba? Kita mo yung mga anak ni Sai, talagang mga mukhang anak mayaman niya. Bakit?
Anak pa lang ni Sayang. Abangan nyo daw ang magiging anak ni Philip. Aba, abangan nyo pa raw. Yung magiging anak ni Toots, matagal-tagal pa, nag-aaral pa si Toots. Saka wala pang ang girlfriend yan. Naku, nasabi ko. Sorry, low profile nga lang pala, low key. Okay. Hinayaan ni Jesus na siya'y mabuhay dito sa lupa ng mahirap. Bakit? Para tayo pong mga mananampalataya sa Kanya ang maging mayaman. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, grabe si Lord. Sanay sa yaman. Nagtiis ng hirap. Para tayong tatanggap sa Kanya, ang yumaman. Ang may gusto nun, pumapalakpak ng the best kay Lord. Wow! Thank you, Lord. Salamat po. Yes, kalooban po ng Diyos na tayo ay sumagana dito sa lupa upang tayo po ay sumagana din sa langit. Okay? Don't get me wrong, baka naman ang pag-igihin na ay pagsagana sa lupa, kalooban pala ni Lord na ako ay sumagana dito sa lupa, siya pag-igihin na. No, hindi lamang po yun natapos doon. Kalooban ng Diyos na tayo ay sumagana dito sa lupa upang tayo ay sumagana din sa langit. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 8, madaling tanda ng mga verses natin ha. Yung kanina, 8:9. Yung ngayon naman, 9:8. Diga? Baligtaran lang yan. Sa kanto-kanto, tawag yan, palta. Diba? Palitan lang. Okay? Ano sabi doon? 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganahin sa inyo ang bawat biyaya upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan at sumagana kayo sa bawat mabuting gawa. Wow! And the Lord will let us abound in every good things, so we will be able to abound in every good works. Ito po ang purpose ng pagpapasagana ng Diyos sa atin, para sumagana rin tayo sa mabubuting gawa. And we all know na sa paggawa natin ng mabuti ay, ito po'y hindi paraan para mapunta ng langit, ang paggawa ng mabuti ay may karampatang rewards. At yun po ang tinatawag na tunay na kayamanan sa langit. So again, gusto ni Lord, maging masagana tayo dito sa lupa para maging masagana din tayo sa langit. Real talk, mas madali at mas masarap gumawa ng mabuti kung ikaw ay masagana. Kung ikaw ay may extra. 'Di ba? Kahirap naman nung kakainin na ng iyong mga anak, aagawin mo pa, ibibigay mo sa kapwa. 'Di ba? Ay, ako nagawa ng mabuti. Binigyan ko ang aking mga kapwang nangangailangan ng mauulam. Ay, ang inyong mga anak naman ang gutom. Ang hirap noon. Pero kung masagana po tayo, mas madali tayong makakagawa ng mabuti. Tama po ba? Kaya kalooban po ni Lord na tayo'y sumagana. Huwag mong i-entertain yung mga taong nagsasabing, hindi, okay lang yung sapat na. No! Ang gusto ni Lord, masagana. Pastor, paano naman po yung contentment? Alam niyo po, ang pagiging kontento ay tayo ng puso. Tayo yan ng puso. Marami kang makikilala dyan. Ang dami-dami ng kayamanan. Diba? At nasasabihin nila, yan ang mga magiging kontento na. Pero wag ka. Mayroon din naman tayong mga kilala. Na kaunti lang naman yung meron sila, pero they are living this life as if napakarami nilang kayamanan. Bakit? Anong sikreto? Kontento. Okay, hindi yan ang topic natin. At dahil, balik tayo doon sa mga nagsasabi, si Jesus ay naparitong mahirap. Balik tayo doon sa tinuturo nilang mali naman. At dahil di na daw kailangang maghangad ng kasaganahan dito sa lupa, ay di ano nangyayari sa kanila? Hindi po well-funded ang kanilang mga church. May mga churches na dahil ang itinuturo at ang pinaniniwalaan ay hindi naman na kailangang maghangad pa ng karangyaan, ng kasaganahan. Ay ano nangyayari? Di, ultimong ang buong church nila ay mahirap. Bakit? Yun na yung pinamumuhay, di yun na nagre-reflect sa church. Kaya yung mga tipong, uy, tayo naman maglagay ng aircon. Wag nang maglagay ng aircon, yan may kapritsyohan na lang.
may kaartehan na lamang. Hindi naman yung aircon ang ipinupunta mo, kaya kasi simba ang ipinupunta mo si Lord. O, bahala ka. Di ikaw na lang ang banasin. Pwede ka naman mag-worship kay Lord at pumunta para kay Lord nang ikaw ay maaliwalas. Tama ka? Oo. So ano nangyayari? Dahil sa kanilang paniniwala na hindi naman na kailangan maghangad ng mas maiging buhay, ay di yun, kulang sa pondo mga simbahan nang hihingi sa lansangan. Alam niyo po, yung iba pa ang ginagawa, ini-encourage nila ang mga members nila na manghingi. Umaasa po sila sa tao para sa provision ng church. Meron po akong sasabihin sa inyo ha. Ito pong paghingi para sa simbahan, ang sa biyaya ni Lord ay hinding-hindi natin gagawin. Bakit? Kasi po, ibinibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. We are giving to God what is to God. Ang ano yon? Ang role na mag-provide para sa kanyang church. We will never ask offerings sa labas. Bakit? Kasi si Lord ang provider natin. Oh, parang ka-conflict naman kasi. Sige, palakpakan natin si Lord. Please, don't get me wrong. I am saying these things to you, church, not to compare, not to boast, kasi nga, kung may pagyayabang naman tayo, ang pinagyayabang natin is the name of the Lord our God. But to open up our eyes, how come na you will say, ang Diyos mo ang magpapasagana, ang Diyos mo'y mayaman, ang Diyos mo ang provider, then you will ask from them? Hello? Conflicting yan. Tayo po ay magbigay sapagkat ang Diyos po natin ay mayaman. O, ba't magbibigay pa yung mayaman naman pala? Ay, dahil siya nga'y mayaman at kayo magbibigay, siya naman ang gaganti sa inyo. Ay, tignan ninyo ng mga style na iyan. Ang role ni Lord sa church, isa sa role niya, ay ang mag-provide. Kaya let's give to God what is to God. Ano yon? Yung role to provide. Alam niyo, hindi lang to applicable sa church, applicable din to sa ating family. Give to God the role, His role. He is the provider. Napapag-usapan namin ito ng mga kapwa tatay. At talagang meron talagang minsang pagkakataon na nakaka-pressure na kunin ang role ng Diyos to provide for the family. Kasi nga naman, iniatang sa ating mga balikat ang pagtataguyod ng pamilya. Yan ang sa mga tatay. Diba? Kailangan po din naging mapaalalahanan ng bawat ama, ang bawat, sabi nga ay breadwinner ng pamilya, na si Lord ang provider. Okay? So, give to God what is to God. At ano yung una? Yung role ng pagpuprovide. Siya ang provider. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, si Lord ang provider ko. O doon naman sa kabila, sabihin mo, si Lord ang provider ng church. Philippians chapter 4, verse 19, ngunit ang aking Diyos, sino daw? Ang aking Diyos, ang ano? Ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan, ayon sa kaniyang kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Hindi po sinabi diyan, ngunit ang aking kapitan. Hindi po sinabi diyan, ngunit ang bukal. Ngunit si Cap, si Vice, kung sino man, ang magpuprovide. No! Malinaw po kay Pablo, itinuturo niya sa church sa Philippi, si Lord ang nagpo-provide. At alam niyo po ba, basta ginagawa ng church ang ipinagagawa talaga ni Lord, hindi magkukulang ang church. Pastor, bakit may mga nakita po akong church? Church naman na nga daw. Church naman nga daw. Pero ba't nagkukulang pa rin? Baka hindi nila ginagawa ang ipinapagawa talaga ni Lord. Sabi po nung isang Batikan na misyonaryo, si Hudson Taylor, sabi niya, God's work
done in God's way will never lack God's supply. Ang gawain daw ng Diyos na ginagawa sa paraang gusto ng Diyos ay hindi pagkukulangin ng Diyos. Kaya paalala, church, kung gusto po natin na patuloy ang provision ni Lord, ang blessing ni Lord mag-umapaw sa church at sa bawat isa, gawin po natin kung anong ipinagagawa talaga ng Diyos sa atin. At ano po ang standing order ni Jesus? Go and make disciples of all nations. As long as we're doing that, ano ang promise ni Jesus? And lo, I will be with you always up to the very end of age. Ang pangako po ng Diyos sa gumagawa ng Great Commission, sasamahan niya. Ito naman madalas ko nang nasasabi, uulitin ko lamang. Natutuwa ka doon sa kasama laang, hindi naman nabunot. Tayo maglumi, o tara, sama tayo. Ay ano na? Ay ano nga? Sama lang, sabi ko. Sinong natutuwa doon sa nasama lang, hindi naman nabunot? Wala no, walang natutuwa. Sino naman yung tuwan-tuwa ka na sinamahan ka na, siya pa ang nabunot, siya pa ang nagastos, siya pa ang nagbabayad. Diba? Kaya anong sinabi ni Lord, for those who will do the Great Commission, na sasamahan ko kayo hanggang sa kahuli-huli ang panahon, hindi sinasabi ni Jesus, sama lang. Generous nga si Lord eh. Kaya pag sinabi ni Lord, sasamahan ko kayo, ako rin ang bahala sa panggastos, ako rin ang bahala sa provision, ako bahala sa lahat, kasama mo ako eh. Come on! May common denominator po kayong mapapansin sa mga life group leaders. Ito po napansin ko sa mga life group leaders, those who are obviously doing the Great Commission. Ano po mapapansin ninyo sa mga life group leaders? Hindi po sila pinagkukulang ni Lord. Hindi, labis-labis pa sa biyaya ng Diyos. Bakit? They are doing what God wants us to do. That is why I am encouraging you, everyone. I am encouraging you, church. Come on. Kung gusto mong maranasan ang pagsama ng Diyos, kung gusto mong maranasan ang provision na more than enough, gawin natin ang pinagagawa niya. Gawin natin ang pinagagawa niya. Start inviting friends and loved ones. Ako po ay natutuwa kasi ramdam at kita ko naman na nakukuha na po ng church kung ano talaga ang gustong ginagawa natin. Kung ano talaga yung gusto ni Lord na ginagawa natin. Kaya lagi, napapansin ko, ang dami laging new friends. Nag-i-invite na talaga ang mga tao. Bakit? Nauunawaan na. Nauunawaan na. Let's keep this. Tuloy-tuloy natin. Pagpatuloy natin. Hindi tayo pagkukulangin ni Lord because ginagawa natin ang pinagagawa niya. Pero again, babalik po ako doon sa point na gusto kong sabihin sa inyo. Let's give to God what is to God. Ibigay natin kay Lord ang role to provide for His church. Huwag mong ipanghingi ang may-ari ng lahat. Ako'y nasasagwaan talaga. Para po sa gawain ng Diyos. Bakit? Gawain ng Diyos, di ang Diyos na magpo-provide para diyan. Ayun nga po, si Lord naman po talaga nagpo-provide, ginagamit po kayo. At kahit sa family, ibigay kay Lord ang role to provide for your family. Again, sa mga tatay na kakagaya ko, at sa mga breadwinner, tayo po ay ginagamit lang ni Lord as a channel of His blessing. Si Lord talaga ang provider. Okay? Ibigay kay Lord ang role na yan. Huwag sa tao umasa. Sa Diyos umasa. Huwag ibigay sa tao ang role to provide. Sa Diyos yan. So let's give to God what is to God. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Okay na. Next Sunday na yung number 2. Bitin. Tuloy natin. Pero gusto kong i-inform kayo, ito po ay 3 points, pero yung number 3 po ay may mga sub-points. Kaya po hanggang number 2 lang tayo. Next Sunday na po yung number 3 na may mga sub-points. Para hindi long-ar. Para hindi naman sobra-sobra. Para naman laging hindi overtime. Okay? Okay.
Number 2, ano pa ang sunod na sinabi ni Jesus? Sabi ng mga tao, Guro, kalooban po ba, o sinabi, ano po ba ang naaayon sa batas o sa salita ng Diyos patungkol dito? Magbibigay po ba tayo ng buwis sa emperador ng Roma? Anong sabi ni Jesus? Yung una, yung number 1, ano sabi? Bigyan niyo ako ng denaryo. Oh. Tapos anong sumunod niya sinabi? Kaninong anyo ang nasa denaryo? Basahin nga natin. Matthew 22:19. Ipakita ninyo sa akin ang perang ginagamit na buwis pandayuhan, dinalas nila sa kanya ang isang denaryo. Verse 20. Sinabi niya sa kanila, kaninong anyo ang narito at patungkol kanino ang nakasulat dito? Okay. Di ba nabanggit ko sa inyo kanina, kaya nang hiram pa ng pera si Jesus kasi walang dalang pera? Naalala niyo pa? Nandyan pa kayo? Okay. Naalala ko last Sunday, pinapalakpak ko yung mga tulog na, palakpakan na eh. Kaya kiniklear ko lang kung may kausap pa ako. Okay. Si Jesus walang dalang pera. Another possible reason po na nakikita ko riyan, bakit walang dalang denaryo si Jesus? It's because of the image in the coin. It's because of the image. Bakit? Ang ancient Israel po ay napakahigpit sa mga imahe. Kaya wala po silang mga family portrait. Sana hindi na tayo mag-iisip, ano ba itsura ni Jesus? Wala man lang hindi man lang nagpa-picture yung mag-anak ni Jose at ni Maria nung time na yun. Kainaman naman ay kahit isa. Wala man lang kahit pan-display sa bahay. Wala tayong ka-idea eh. Kaya sabi ng iba, si Jesus daw matangkad. Sabi ng iba, hindi. Ang ancient Israelites daw maliliit. Sabi ng iba, mistiso daw si Jesus. Sabi naman ng iba, hindi. Dahil ang mga ancient na Middle Eastern ay mga dark. Napansin ko yung mga modern Qatari, mapuputi, kasi may dugo na silang Iranian. Pero yung mga Badu, kung tawagin, o yung mga native Qatari, sila po ay mga dark ang complexion. And they are the original Qataris. Kaya sila daw yung mga, nung unay kabayo, nung yumaman ng bansa ay nagka-Ferrari, ang isip pa rin niya ay kabayo. Kaya ang tutulin sa kalsada. Okay? Oh. So, pwede nating pagbasihan, baka hindi nga mistiso si Jesus. Baka nga siya ay dark. We don't know. Basta isa lang masisigurado ko, pag sa great reunion sa heaven, makikita talaga natin kung ano yung tsura ni Jesus. Pero, makakalapit lamang ang may crown. Remember crowns? Galing-galing sa pag-iipon ng crown. Okay. Ako'y nag-i-enjoy din sa mga pagre-review ng mga topics natin ng mga nakaraan. Alam niyo po, nung Friday, nag-live group po kami, ang topic namin, nireview po namin yung Efeso chapter 2 verses 8 and 9. Sino nga pong nakakaalala pa rito ng Efeso chapter 2 verses 8 and 9? Yung mga live group ko, na-review na Pero natatawa kayo, matutuwa kayo kung narinig ninyo kung paano sila mag-recite nung una. Sabi nung isa, dahil sa biyaya ay tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So, very good. Ito ay kaloob. Ito ay galing, tinanong yung katabi, kanino galing? Ay, san? Ito ay kaloob at hindi ito galing sa inyo. Ay, sabi nung isa ito ay kaloob at ito ay galing, tinanong yung katabi, kanino galing? Di sinagot ko, hindi sa akin. Ay, pagsasaya. Sa life group nyo lang mararanasan yung ang pinag-uusapan ay Bible verse na masaya. Sa life group nyo lang mararanasan yung walang kabastusan at walang kalukuhang pinag-uusapan, pero masaya. Sa life group nyo lang mararanasan yung kahit walang naikot na basong nakakalaseng, mahigpit pa sa laseng ang tuwa. Sa life group lang. Kaya pag may nagyayaya sa inyo mag-life group, sumama naman kayo. Louder daw. Dahil to na kayong napapaglamang at napapag-iwan at napapagdaig. Okay.
So again, mahigpit po sila sa mga image. Mahigpit po ang ancient Israel sa mga images. Bakit? Sineryoso nila yung bilin ni Jesus ng Diyos in Exodus chapter 20. Specific verse 4. Sabi diyan, basa. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in the waters below. Huwag daw kayong gagawa ng anumang imaheng may kamukha sa langit, may kamukha sa lupa, o may kamukha sa tubig, o may kamukha sa ilalim ng lupa. Mukhang balinghoy. Huwag kayong ihigang ng gayon. Mukhang kabute. Huwag kayong gagawa ng gayon. Yun ang bilin. Huwag gagawa ng kahit na anong image. Kaya talagang wala sila kahit family portrait man lang, wala. Mahigpit sila doon. So, marami po nagsasabi, another reason kung ba't si Jesus hindi nagdadala ng coin, kasi may image. May image ni Caesar, ng hari o ng emperador. Okay. Everybody say image. Yan. Isa pa, kasi mayroon akong pupuntahan, may pupuntahan tayo dyan mamaya. Sabihin mo nga ulit, image. Yan. Question. Bakit tinanong ni Jesus, kaninong image ang nasa denaryo? Nariyan ba yun? Nilagay ko ba yan dyan? Dyan ko ba yan nilagay? May tao pa ba dyan? Okay. Bakit tinanong ni Jesus kaninong image ang nasa denaryo? Kasi nga, gusto niyang ipahiwatig sa mga tao, sabihin, ibigay ang honor na nararapat para kung kanino man. Wala yan dyan, wala yan dyan. Kasi ito po ay teaser ng number 3. Teaser ito ng number 3. Wala dyan. Sabi po sa Romans chapter 13 verse 7, give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Sinasabi lang po ng Panginoong Jesus, sino nakalagay diyan? Ang hari. O, edi ibigay nyo ang para sa hari, pero ibibigay nyo sa Diyos ang para sa Diyos. Okay? Meron pa pong isang lesson na nakita ako dyan. Kasi po itong talking about the real meaning of give to Caesar what to Caesar and to God what is to God, ito po ay pag-uusapan natin next Sunday. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, tumingin ka sa akin. Makinig ka sa akin. Yun daw, give to Caesar. What is to Caesar? Next Sunday daw yon. Klaro? O, i-high five mo yung katabi mo ngayon. Yung mataas talaga, high five. Wag yung about. Yung hindi niya about. Yeah. Kabait. Hoy, wag kayong mambuli. Kabuli eh. Nung nakitang cute size yung katabi, tinaas talaga eh. Kabait. Okay. Tuloy natin. Isa pa pong lesson na nakita ko dyan ay ito. Ano nga sabi? Kaninong mukha ang nasa pera? Kay Cesar. Mukha ng tao. Sino ka nagpindot agad niyan at talagang mumukain ko? Pinindot agad eh. Tago eh. Isa. Basag. Sino nagpindot? Sino? Turuan. Tanyo, kagagaling. Yung pinakamalaki ang itinuturo. Kala nyo kung nalalakhan diyan. JC, sino pumindot? Turuan. Ayos lang. Na-excite. Okay. Again, kaninong mukha ang nasa pera? Kay Cesar. Mukha ng ano? Mukha ng tao. Ito yung lesson na nakita ko. Pakita mo na, it's your turn to shine. O ngayon, sinabi kong ilabas, ayaw ilabas. Basa! Dapat mukha ng tao ang nasa pera at hindi ang tao ang mukhang pera. Wala akong tinitingnan. Baka sabihin naman ninyo, si pastor pagkasabi sa akin nakatingin kahigpit. Wala akong tinitingnan. Kahit nasa live, hindi ko tinitingnan. Lipas na yon, lipas na. Oo nga naman. Dapat mukha ng tao ang nasa pera at hindi ang tao ang mukhang pera. Once again, everybody say image.
Alam nyo bang nilikha ka ni Lord ayon sa kanyang wangis? Genesis chapter 1 verse 27. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Ang pagka-redundant na rin. Tingnan ninyo. So God created mankind in His own image. Oh, okay na yun. Klaro na yun. Pero inulit pa uli ng author ng Genesis na sabi nila ay si Moses. Ano sabi? In the image of God, He created them. Alam nyo, pag inuulit-ulit ay may idinidiin. Kaya inuulit-ulit kasi mahalaga. Kaya pag sinabi ng inay sa iyo, ay, iki magwalis ng bahay. Ano sagot ng mga anak? Ha? Ano? Ano ang sinasagot ng anak ngayong panahong ito pag may pinagagawa ang magulang? Ha? Ano? Wait. Wait. Diba? Yan ang sinasagot ng mga anak ngayon. Wait. Wait lang. Anong wait lang? Bakit nung panahon namin di pwede yung wait lang? Wait lang. Mag-wait ka din, ha? Mag-wait ka. Oh. Tapos, inulit pa uli ng magulang. Oh, magwalis ka nga ng bahay. At inulit pa uli. Ano sasabihin ng anak? Paulit-ulit. Yung mga nanay na natawa, malamang ganun anak niya. O hindi, natawa lang talaga, natawa lang. Okay. Bakit inuulit-ulit? Mahalaga. Bakit inuulit-ulit? Para pakinggan. Bakit inuulit-ulit? Para tumatak. At ano ang sabi diyan? God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Church, paalalang malupit. Pinapaalala po ng Diyos sa ating lahat ngayon na tayo nilikha ayon sa kanyang wangis. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan ba ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos? Kaya kamukha dapat yan ni Lord. Tingnan mo nga, mukha ba yung Lord? Sabi nung isa, mukha naman. Smihil. Yung ibang halo na rin eh. Okay. Okay. Tingnan mo nga kung nasa ng halo ng katabi mo. Narito. Tuloy. Dapat pala, pag tinitingnan tayo ng kapwa natin, ang nakikita ay image and likeness of the Lord. Pag tinitingnan ka ng katabi mo, pag tinitingnan ka ng kapwa mo, nakikita ko si Lord. Mukhang Diyos. Ngayong panahong ito, mukha ba talaga ni Lord na nakikita sa mga tao? Ano, pag tinitingnan ng mga tao, ano madalas mo naririnig? Pag napapagkwentuhan yung mga wala nang ginawa, kundi gumagawa ng para sa pira, mukhang? So we are not created according to the image and likeness of pira. So dapat ang Kristiyano, mukhang Diyos, hindi mukhang. Alam niyo po sa New Testament, may namatay sa pira, si Sapira. Kaya pag yung may mga nag-iisip ng pangalan ng anak, huwag niyo papangalan niyo Sapira, ha? Galing po sa Bible, huwag niyo. Sapira, namatay dahil sa pira. Si Jesus ang dapat nakikita sa atin tuwing tayo'y nagsasalita at sa lahat ng ating ginagawa. Reviewin nga natin ng mga nakaraang araw sa ating paraan ng pagsasalita, ng pag-iisip at kilos. Si Jesus ba ang nakikita ng kapwa? Sino po ang nakakakilala sa number 1 pick ngayon sa NBA? Anong ipilido? Ano? Ang pajama? Ano? Sabi nung isa, Wembanyama. Sabi nung isa, Wempajama. Sabi nung isa, Barack Obama. Masya. Ang ipilido po niya ay Wembanyama.
Yan, Wembanyama. Alam niyo po, nung nakita ni LeBron James, si Wembanyama, ang sabi niya, alien. Alien, parang alien ito, parang galing sa ibang planeta. Ang tangkad-tangkad, tapos maligsi, tapos magaling mag-dribble, tapos may shooting sa labas. Grabe. Parang ganito si Kiel paglaki. Nung nakita siya ni Giannis, yan. Sino si Giannis? Ano po yung apelido ni Giannis? Antikakakampo. Bahala na kayo, ang hirap ng mga apelido nila. Pwede bang isama dyan yung apelido ko? Timbol. Okay. Nung nakita ni Giannis, anong sabi niya kay Wembanyama? Galing daw sa future. Ano ba yan? Magkakadikit na. Mag-uusap tayo mamaya technical ha. Nung nakita ni Giannis, sabi, from the future, parang player daw from 2045. Lupit. Okay. Sabi naman ni Steph Curry, para daw si Wembanyama na NBA 2K create a player. Sino po yung nakapaglaro ng create a player? Diba? Yung mga isinagad mo ang height, tapos isinagad mo lahat ng stats, tapos tuwan-tuwa kang nananalo ka. Sino ba tatalo sa iyo? Nakasagad lahat ng stats. Diba? Ako, ang tagal ko naglalaro niyan hanggang sinira ni Lord ang laptop ko. Sabi ni Lord, wala na, sinasamba mo na yung iyong karakter diyan. Sinira ang laptop ko, binigyan ako ng bago at hindi na uli ako nag-2K. Dota naman na, hindi ba? Hindi na, wala na rin gayon. Ayaw ko na. O, ano ngayon ang lesson dyan? Wala lang, dapat updated kayo sa mga NBA happenings. Hindi po. Anong lesson? Kung sila, pag nakikita nila si Wembanyama, kung ano-anong mga kung sino-sinong nakikita nila, dapat pala sa atin, si Jesus ang nakikita tuwing tayo ay nagsasalita, tuwing tayo may ginagawa, tuwing may nakatingin sa atin, ang nakikita nila sa atin, si Jesus. Amen. O baka pag nakita ka, sabihin ng kapitbahay, yun, alien. Yun, parang galing sa outer space. Okay. Sabi naman ng iba, ay di nga kaya nga ako nagawa ng mabuti para makita nila ako'y mabuti, para makita nila si Jesus. Come on. Timbangin nyo rin naman. Dahil baka naman pagmamalaki na ang nangyayari diyan. May bilin po si C.S. Lewis. Sabi niya, don't shine so others can see you. Shine so that through you, others can see Him. Diba? Ganda, no? So, balik tayo doon sa mismong point natin. Huwag laging puro tungkol sa pagkakaperahan ang iniisip, sinasabi at ginagawa. Sino rito yung may kilala ka? Basta nagkita kayo, laging sasabihin sa iyo, "Oy, kumusta ka? Ano gang mapapagkaperahan alam mo diyan?" Parang tuwi na lang yung pagmulat ng mata, paggising sa umaga, ang hanap ay kwarta. Wala nang ibang iniisip, bukang bibig, kinikilos, kundi pira. Sino po rito yung nakakapanood dati ng Men in Black? Di ba may mga bulati doon? Yung mga alien na wala nang ibang bukang bibig, kundi kape. Meron ka pa ba dyan, Jay? Kape. Di ba? Di ba gusto nila yung kape? Tapos merong isang episode na talagang ipinakita bakit addict sa kape yung mga bulate. Kasi po, sa planeta nila daw, ang nakakapagkape lamang ay mga royal blood, yung mga hari, yung pamilya. Kaya mga ordinary yung mga citizen ng kanilang planeta, bawal ang kape. Kaya nung sila napunta rito sa Earth, dito na sila nagstay and they are always drinking coffee. Pauli-uli sila doon sa base ng mga Men in Black. Kape, meron ka pa dyan? Ganun ang boses nila eh. Okay. Okay lang yun kung mahilig sa kape, di ba? Kahit paano, medyo matotolerate mo pa yon. Pero ang sakit naman sa tenga ng kausap na lagi na lang ang bukang bibigay, pera, baka meron kang pera dyan, baka may kakakitaan dyan. Meron kang alam sa sidelinean dyan. Yung mga pera, mukhang pera. Di ba? Pag tinanong anong narito sa image, mukha na niya. Yung nasa coin, mukhang pera. Uy, wag ganun. Sabi ba sa katabi mo, wag ganun. Huwag mabuhay para sa pera. May sasabihin ako sa inyo. Ang dugo ay kailangan para mabuhay. Tama? Sino rito ang kilala na bubuhay walang dugo? Ang dugo ay kailangan para mabuhay. O, basahin nga natin lahat. 1, 2, 3, go.
Ang dugo ay kailangan para mabuhay, pero hindi ito ang dahilan para mabuhay. Ganon din ang pera. So please, don't get me wrong. Ang pera kailangan. Sino nagsasabing ang pera ay kailangan sa buhay? Yung hindi nag-amen, bigay nyo na sa akin pera nyo, baka di nyo naman yung kailangan. Ang pera ay kailangan sa buhay, pero hindi ito ang dahilan para mabuhay. So please, don't live this life as if you're living just for money. Hindi ka nilikha para sa pera. Ito ay kailangan, pero hindi ito ang dahilan. Bakit tayo nabubuhay? Dahil sa Diyos. Acts chapter 17 verse 28, for in Him we live and move and have our being. For Him, for in Him, nang dahil kay Lord, tayo ay nakakakilos, tayo ay nabubuhay, at kaya tayo may pagkatao. Church, always be reminded of this truth. Hindi po tayo nilikha para sa pera. Nilikha ka para sa Diyos. Ang ating buhay ay para sa Diyos. Bakit? Ang lahat ay sa Panginoon. Sabi po sa Hebrews chapter 2 verse 10, Contemporary English Version, everything belongs to God and all things were created by His power. So church, give to God what is to God. And your life belongs to Him. Ang buhay po natin na nilikha para sa Diyos ay para sa Diyos. Huwag mong ibigay sa pera. Huwag mong ilaan ang buhay mong ito para sa pera. Hindi ka nilikha para dyan. At di ka kayang mahalin yan in return. Hindi ka kaya niyang pasayahin in return. No. Live a life na kung bakit ka nilikha. And we are created for God's pleasure. Give to God what is to God. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Please lang. Nakakalungkot kasi yung from Monday to Saturday, ginamit mo na lahat yun para sa sarili mo. Tapos yung Sunday, magra-racket ka pa. Puro na iyo. Puro na iyo. Come on. Hindi masamang maghanap buhay. Pero wag mo namang isipin at akalait mabuhay ka na as if ang buhay na ito ay para lang sa hanap buhay. You are created for higher purpose pa. You are created for higher purpose. You are destined for greater things. Hindi ka panghanap buhay lang. Ikaw ay sa Diyos at ikaw ay para sa Diyos. Kaya marapat lamang to give what is to God. Ano? Give to God what is to God. Your life, our lives belong to Him. Give to God what is to God. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Natutunan po ba tayo? Yes. So, let's pray. Let me pray for you. Father, marami pong salamat sa biyaya na kami po'y mapaalalahanan na ibigay sa iyo ang nararapat sa iyo. Lord, thank you for reminding us na yung role to provide, ikaw yon, iyo yon. Kaya wag naming iasa sa aming mga sarili. Wag naming iasa sa hanap buhay. Wag naming iasa sa ibang tao. Bagkus, turuan niyo po kami to give to you what is due to you. To give to you what is yours. At yung role to provide, yung pagiging provider, iyo yun. That is why, Lord, starting this morning, muli, dahil kami napaalalahanan nyo nga, ay binabalik namin sa inyong role na yon. Forgive us sa mga pagkakataon na kinuha namin, pinilit namin inagaw sa iyo yung role na yon, tas na problema kami, tapos nalungkot kami, tas sinisi ka. Forgive us, Lord. Kaya ngayon po, hindi na po kami nag-a-assume na kami ang provider. Thank you for reminding us na kami po, instead of calling ourselves providers, ay kami channel. Kami channel, daluyan ng pagpapala mo. Ikaw talaga ang Jehovah Jireh. Ikaw talaga ang the God who provides. Take that role, Lord, dahil iyo yun talaga. Lord, maraming salamat din po
for reminding us na itong buhay naming ito ay para rin sa iyo. Thank you for reminding us to give what is due unto you, to give to you our lives. Hindi gugulin ang buhay na ito para lang kumita ng pera, para lang maghanap buhay. Uubusin ang lakas at ang panahon sa paggawa ng pera na sa kahuli-huli ay di rin naman madadala. Thank you for reminding us, Lord, na ibigay ang aming mga buhay sa iyo. Tanggapin ka, i-acknowledge ka sa aming mga buhay as our Lord, as our God, as our King, as our Savior. Mangyari po ang gusto ninyo sa aming mga buhay. Kami po ay inyo. Kami po ay inyo. Idinededicate po namin ang aming mga buhay sa inyo. We are giving now to God what is to God. We are giving now to God our lives. Ang aming buhay ay iyo, Lord. Pwede ba? Habang ikaw ay nakayuko at nakapikit, pwede ba sabihin mo ngayon kay Lord, Lord, ang buhay ko'y iyo. Ako ay sa iyo. Ibinibigay ko ngayon sa inyo ang para talaga sa inyo. Ang buhay ko'y sa inyo, Lord. Gawin niyo po ang gusto niyong gawin sa buhay ko. Ako ay iyo. Lord, narinig niyo po ang prayer ng bawat isa. Giving you yung buong kakayanan at kagustuhan to do what you want sa aming mga buhay. Binibigay namin sa inyo, Lord, ang para talaga sa inyo. Ang buhay namin ito'y para sa inyo. Gamitin niyo po kami for your glory. And Lord, we pray na sa lahat ng aming mga napag-aral at natutunan ngayong umaga, patuloy po namin itong magamit, magawa sa aming mga buhay, patuloy po namin ipagkaloob, ibigay sa iyo ang mga bagay na nararapat para sa iyo. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. God bless you.